ang wallet. Check nyo po muna lahat yung gamit. Di pa po umaalis dito, ma'am? Di pa po Kuya, umaalis? dahil i-check ko yan, may possibility na itapon mo yung Wala, wallet. wala pa naman po ako pinupuntaan, di ba? Hindi ko kunin mo yung ano, kunin mo yung plate number. Hindi, sir. Ano muna, sir? Yung pangalan nyo muna din, sir. Para ano? Ah, Para pares lang po tayo. Kasi tayo, ma'am, ako may pamilya po ako. Dalawang po anak ko, ma'am. Puro bata pa, ma'am. Wala, hindi ako gagawa ng perwisyo na ano, tatrabaho po ako ng maayos, ma'am. Ayan po lahat ng gamit ko, ma'am. Yan po kuya, lahat kahit ng i-check gamit. namin Ayan yan, po, alam ko. ma'am. Alam Ito ko lang na po yung pera ko, ma'am, oh. Ayan pa lang po yung kinikita ko, ma'am. Makikita niyo po yung tapos ko, ma'am. Paano niyo sasabihin na, oh, wala na po akong ibang pera, ma'am. dito, i-search mo, tapos, kuya, oh, ayan oh. Ang ina, pagtingin ko nakabukas oh. Ma'am, saan nyo kinuha yung gamit nyo? Sakit sa harap mo. Oh, naandito po yung helmet ko, di ba? Nakaganyan. Bigla na lang ako magtataka, wala na yung wallet Nakaganyan ko. po. Paano nyo makikita, ma'am, na ano? Makikita nyo naman, ma'am, pag kinuha ko yan, ma'am, di ba? Hindi, kuya, Bibo, kunin mo yung plate Kunin number. nyo, wala po problema, ma'am. Dapat i-check nyo rin muna, ma'am, para hindi po tayo nagkaagulo, ma'am. Check nyo muna, minumura nyo na ako agad, eh. Oo, sige, nagbibintang ako. Paano ka naman kasi? Sino hindi mawawala? Putak na pagdinig ko, wala na yung wallet ko. Ma'am, ako lang po ba yung ano? Baka mamaya na mistake na lang yan. Sabi, kuya. Huwag po kayo magbibintang, ma'am. Pamilyado po ako, ma'am. Doon ko kinuha yung bayad ko para sa'yo eh. Ma'am, inabot nyo lang po sa akin yung bayad nyo, ma'am. Oo nga. Inabot nyo lang po, galing po sa jacket nyo, ma'am, yun. Ayan po yung binigay nyo sa akin, galing po sa jacket ko. Nakatapi po yun, 120 po yun, di ba? Sabi nyo, huwag mo nang suklihan, sir. Sabi nyo pa nga sa akin, ma'am. Ito po yung binigay mo sa akin, no? Binigay Oo, mo sa alam jacket. ko, alam ko. Ma'am, baka nasa jacket nyo lang po yung wallet Wala, nyo, ma'am. kuya. Napicture ka na? Hindi po galing sa wallet ko yung bayad nyo, ma'am. Kaya ang bilis po namin ang mabalo. Hindi pa ako, ma'am, kaya wala po akong itatago kayo. Kuya, patingin ako ng mga ano mo Sige dito. po. Ayun nga po kanina ko pa po sinasabi sa inyo eh. I-check nyo po lahat eh. Dito na ako, dito. Sige, kuya, tatawagan ka na. Wag mo Sige, sige. Ay, sige po, ma'am. Ma'am, masakit yun. Yes po. Pagbintang kang magnanakaw. Namura pa siya, Idol Rafi, nung una. Hindi, okay lang mamura ka for another reason. Pero yung mumurahin ka tapos pinagbibintangang kawatan, Opo. sobrang sakit yun. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mark Leonard. Ganda nga po sa ride. Kita ko nga po yung video, talagang sobrang paglapastangan po doon sa inyo. Paano ba nangyari, sir? Na ano po yun eh. Na-pick up ko po siya sa Cubao. Tapos inatid ko po siya sa Ortigas, sir. Tapos pag-akyat po niya sa ano, pag-drop off ko po sa kanya, maya-maya po nag-text po siya sa akin na ano mo, papahanting kita sa PDEA, sabi po niya. Bakit kayo papahanting sa PDEA? Ninakaw ko daw po yung wallet. Bakit PDEA? Ba't hindi PNP? Hindi ko po alam eh. Yun po Usually, yung pagkakasabi pahuligit sa niya. pulis. Para kang pinalabas na adik o pusher. Kadalasan po, pag kunyari sa passenger po na angkas, madalas po, yung mga bag po, especially kapag backpack po or mga handbag po, nilalagay po talaga sa harap. Or meron po silang box sa likod, pwede po dong ilagay. Sinasabit lang, sir. Yung sa kanya, sir, backpack. So, sinabit lang po doon, kasama po ng helmet. Madalas naman po, Idol, yun naman po yung ginagawa ng mga rider. Tinatawagan din po natin yung panig po nung passenger po para malaman Pero po natin. naipaliwanag niyo po sa kanya, Sir Mark, na hindi mo pwedeng madukot yung wallet sa kanyang bag kasi nagmamaneho ka. Opo, sinabi ko po sa Paano kanya. mangyari yun? Sinabi Tapos ko po may yun zipper na- pa yung bag Opo. niya. Oh. Nawala daw po, pag yuko ko daw po, bigla daw po nawala na yung wallet niya. Yun po yung pagkakasabi Paano niyo niya sa akin. malaman, makita na yumuko ay samantalang nasa likod siya? Opo, yun nga rin po yung pagbaba po niya. Yumuko daw po ako, tapos binigay ko po yung bag niya daw. Ayun po yung pagkakasabi niya sa cellphone. So pinabalik ka. Ano po, di po ako umalis sa, sa kinalalagyan ko nun nung tinawagan ko po siya para di po niya, Tingnan mo na, so pagbaba niya sa motor, matapos mo siya mahatid, binuksan niya ang kanyang bag. hindi po niya binuksan, sir. Yung pera po kasi niya, kinuha po niya sa jacket niya eh. Tapos binigay po niya sa akin. Yung pambayad. Opo. Tapos, kuya, wag mo na suklihan, sabi niya po sa akin. Di, salamat po, ma'am. Tapos umalis na po ako kasi pinapalis po kami ng security dun sa tapat ng building. Okay. Kaya umalis po ako dun sa building pero hindi po masyadong malayo pa dun. Yes, sir. Tapos nung pag po dun, pag maya-maya po, nag-aantay po ako ng booking, bigla po siya nag-text na ganun nga po na papahanting kita sa nawala yung wallet ko pag yuko, ganun po yung pagkaka-text sa akin. Tapos yung po, tinawagan ko na po siya na sabi ko, ma'am, hindi pa po ako nakakaalis dito. Babain niyo po ako dito. Tapos sabi niya, hintayin mo ako dyan, may kasama ako.
papahold kita, sabi niya. Kaya po yun, ninintay ko po siya na ano. Kaya sabi nung mga paps, wag kang pupunta doon kasi baka mamaya pagkampihan ka nila doon. Correct, kuyugin ka. Opo. Kaya sabi niya, dito ka na lang para maraming paps dito na nakakita, sabi. Okay. Ayun po yun. Kaya hindi po ako umalis doon. Tapos nung parating na po sila, tinawagan po nila ako. Yun na po, yung nandun na po sila, yung ano na yun, nasa video. At talagang matagal yung ginawang pangharas sa'yo. Opo, sir. Matinding harassment ang inabot niyo po doon. Ano po naging ending? Yun po, sabi niya sa akin na ano, na kukontakin kita pag ano, nung makikita sa CCTV, sabi. Tapos yun nga po, kinabukasan, nag-text na siya, pero kasi po asawa ko na po yung nakabasa ng text eh, kasi may ginagawa po kong... Ito na, mag-text na siya. Opo. Pwede naman kuya, text kita tomorrow. Okay po. Kuya, pasensya na po. Nakita na po. Sobrang pasensya kuya. Sobrang nashock lang ako kahapon. Maraming salamat sa cooperation kuya. Pasensya ka na ng sobra. Nagawa na niya. Yan nga po yung ano. Panlalait, pambibintang. Nakita na po ng buong pamilya ko mo, sir. Oh. Eto, gumanti yung nag-text back Text si po yung Mrs. asawa ko, ma'am. Ma'am, ako yung asawa ng pinagbintangan mo. Napanood ko yung video na pinasa sa kanya. Grabe naman yung ginawa mo. Kaya pala biglang umuwi kahapon at di mapakali. Yung pala pinagbintangan mo na nagnakaw. Masakit to para sa Mrs. Bago panganak pa lang po kasi yung asawa ko, sir. Kaya parang ako lang yung nagtatrabaho sa amin. Tapos pagbibintangan po ako ng ganun na... Nako. Hindi ko po kayang gawin yun, sir. Kasi may mga anak po ako maliliit. Saan po siya galing? Sa Cubao po siya nasundo eh. Okay. Sino po yung lalaking kasama niya doon? Hindi ko po kilala. Sabi niya lang po may kasama siyang lalaki. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, baka saktan ako, sabi ko. Buti na lang may mga angkas din doon. No? Ano po, nag-aantay din po ng booking na may papasok po. At yun ang mga nag-video. Opo. Kinabukasan, ito na nga, nag-text siya. Text lang, hindi kanya tinawagan para makausap mo siya, voice call. Nag-text lang po siya. Attorney Pao Cruz, AXIS Party List. At Attorney Pao, magandang hapon. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Andito itong rider na si Mr. Mark Leonard Cruz. Nakita mo naman yung video, grabe yung ginawang pagbibintang sa kanya, panlalait, minura-mura pa siya. Meron bang pwede maisampa ng kaso si Sir Mark? Gayon yung wallet pala niya na misplaced lang at nakita rin. After watching the video, Senator, obviously may intention yung pasahero na imalain yung reputation nitong si Sir Mark. So pwede pong mag-fall yung ginawa ng pasahero ng slander or yung tinatawag po natin na oral defamation kasi meron po yung imputation of a crime which is possibly na theft against kay Mr. Mark. Tapos hindi naman po pala totoo. At ginawa po ito sa pampublikong lugar. So nakita naman po sa video na marami din pong tao na nandoon. At obviously yung ganun pong pagpaparatang ng wala pong basis will definitely make it appear na talagang may ginawang mali itong si Sir Mark. So kailangan lamang po na mapatunayan ito ni Sir Mark sa korte. So pakita po yung video at saka ito pong mga text messages na isinend din po sa kanya as proof of oral defamation po in court. Yung pag-sorry at sabi na nakita na, so ibig sabihin, nagkamali talaga itong si Jasmine sa pagbibintang. Kahit na nag-sorry na si pasahero, pwede pa rin siya makasuhan. Yes, sir, because the crime was already consummated po. So, as we all know, meron po tayong attempted, frustrated, and consummation po ng isang crime. So, dito po sa instance na to, sir, dahil based po sa aming assessment ay na-consummate na lahat ng elements po ng oral defamation, maaari pong maghain na ng reklamo si Sir Mark sa piskalya. Yung sorry niya sa text lang Dapat pag nag-sorry siya, voice call. And then, siguro mag-public apology siya. Kasi in public, pinahiya siya. I don't know, depende itong kay Sir Mark. Sabi nga ni Attorney Pao Cruz ng AXIS Party List. Slander kanyo, Attorney Pao? Yes, sir. Slander po or oral defamation po, Senator.
Ayun. Sino po nag-post ng video, sir? Ano po, kuya ko po. Sa panig din po nila. sir. Sa panig. Parang nakita po niya dun sa parang may nagpasa po sa kanya eh. Tapos parang galit na yung kuya ko kasi ba't kapag bibintangan ng ganyan na di mo ginagawa. Nakita ng kuya mo tapos pinost ng kuya mo. Opo. So, may kaso to, Attorney Pao. Tama? Yes, sir. Actually, kung itutuloy po ni Mr. Mark ito, possible po na maximum penalty is lesion correctional. So, mga nasa 2 years po yan, Senator, ng Okay. imprisonment po. So, kung saan nangyari yung pagmumura sa kanya, doon siya magdidemanda ng korte na may jurisdiction doon, Attorney Pao? Yes po, Senator, kung nasaan po nangyari ang insidente. Saan po nangyari yun, sir? Sa Ortigas, sir. Ortigas, Pasig po. Pasig. Sa Pasig area. Okay. So, doon tayo magsasampa ng kaso. Sige po, sasamahan. Yung lalaki po, sir, na kumuha ng ID ko. Yung pinicture-picturean yung mga ID ko sa ORCR. Kasama. Okay. Yung lalaki daw, Attorney Pao, na nagpicture-picture sa ID ni Sir Mark, kinuha yung ID at pinicture-picturean, lisensya, meron din bang kaso yon? Kung kinuha po ito ng sapilitan, Senator, maaari po itong maging light coercion dahil kinuha po yung kanyang gamit, or pwede rin pong maging invasion po ng kanyang right to privacy. So, kung ikinalat din po nila ito at ipinost or ginamit po yung impormasyon niya, maaari din po ito maging violation ng right to privacy. Okay, sa kaso niyo po, Sir Mark, yung pagkuha ng ID ninyo sa pilitan ho ba yun? May pananakot? Ano po, sabi, pengen yung ID mo, yun lang po yung pagkasabi sa akin, sir. Tapos binigay mo? Opo, para wala na pong kasi parang nakatakot po yung kasama niya. Okay, pero walang pamimilit. Wala naman po. Sabi, akin ang ID mo. So, sa kasong yun, Attorney Pao, wala namang pananakot o pamimilit. Basta sinabi lang, akin ang ID mo at binigay naman niya agad. Kung ganun po, Senator, maaari pong pumasok yan doon sa other light coercions or unjust dictation po. So sa unjust dictation po, meron din pong pataw po yan na kulong. Kailangan lamang pong patunayan na kinuha po sa kanya yung kanyang gamit at wala naman pong authority din yung tao na gumawa noon. Tama. Po. So in this case, may kaso yun po, Attorney Pao. Yes, maaari pong pumasok yan, sir. Unjust dictation po. Yun nga po, kailangan lamang patunayan na yung ginawa po niya, although wala pong violence na involved, yung act na kinuha po niya yun, pwede po yung pumasok pa rin as unjust dictation, sir. Samahan namin kayo na makapagsampa ng kaso. Kasuhan tong si Jasmine and then yung lalaking kasama niya. Dalawa sila pareho. Okay? Opo. Sige, sir. Sa lahat ng mga gastusin sa pagsasampa ng kaso, sagot na po namin. Salamat po, sir. Salamat po, Sir Mark. Magandang hapon po, Sir Mark. Magandang hapon.